Chapter 46. Finale. Kinaumagahan, sinundo kami ni na Sphinx gamit ang maliit na bangka. Ito ang naghatid sa amin pabalik sa isla. Nagsawa na kayo doon? Tanong ni Ate Shing na akala mo isang taon kaming hindi nagkita dahil sa higpit ng yakap sa akin. Masama po ang pakiramdam ko. Nanibago ata ako na puro dagat na lang ang nakikita. Hindi gaya dito na merong buhangin, mga bato at puno. Namumutla ka nga. Tiningnan nila akong apat at inikutan ko sila ng mga mata. Ayos nga lang ako. Anong pagkain? Parang may gusto kong kainin. Hindi ko naman alam kung anong gusto ko. Basta ayaw ko ng matamis at ayaw ko ng karne at isda. Nagpunta ako ng kusina at binuksan ko ang dalawang fridge. Puno naman kaso wala akong matipuhan na kainin. Mamaya na lang, maligo na muna ako at parang masarap magbasa ngayon ng mga pocketbooks. Nagbasa ako pero ilang pahina pala ang natapos ko nang hindi ko namamalayang nakatulog ako. Nagising ako sa masarap na amoy ng pagkain. Narinig ko din ang mahinang boses ng mag-ama sa aking tabi. Hindi maganda, Daddy. Reklamo ni Ace. Shh, lower your voice. Baka magising ang mami mo. Sa kabila mo ilagay, Daddy. Mas mahina ang boses ni Ace at dahan-dahan kong binukas ang mahapdi kong mata. Nakita ko ang mag-ama ko sa gilid na abala sa pag-aayos ng pagkain sa mesa. May mga prutas at buko juice na nasa bao pa. May mga seafood na nakalagay sa dahon ng saging. At natakam ako bigla. Lalo doon sa pahinog pa lang na mangga. Ano yan? Mommy, mamaya ka pa po gumising. Tumawa ako. Ayaw ko nang matulog na takam ako sa mga pagkain. Ngumuso ako at para mauubos ko lahat ng prutas. Hinalikan ako sa pisngi ni Monching. Feeling better? Medyo. Tumunog ang tiyan ko kaya sabay kaming napatingin doon. Kumain na tayo? Hindi ako kumain ng seafood. Ang mga prutas lang talaga ang nilantakan ko. Hindi din naman ako pinilit ni Monching. Si Ace lang sumisita sa akin. Your tummy will hurt, Mommy. Eat some rice. Pang ilang beses na niya tong sinabi at mukhang naiinis na din siya sa akin dahil hindi ko siya sinusunod. Kaya pinagbigyan ko na siya kahit hindi ko feel kumain ng kanin at ulam. Nagsubo ako at pagkalunok ko, nag-iba agad na pakiramdam ko. Biglang umikot ang aking tiyan at nasusuka ako. Marasa akong tumayo at tumakbo patungong banyo. Sumuka ako at lahat ng kinain ko inilabas ko yata. Hinang-hina na ako at parang pati mga lamang loob ko ay gusto na ding lumabas sa matinding pagsusuka. Inabutan ako ni Monching ng tubig. Si Ace naman ay umiiyak habang nakatanong sa akin. Sinisisi niya ang sarili niya. Kung hindi daw niya ako pinilit na kumain ng kainin, hindi daw ako susuka. It's my fault. Daddy, Mommy, I'm so sorry. Muli na naman akong sumuka. Monching, nanghihina ako. Hinawakan ni Monching ang aking braso at iyon ang huling natatandaan ko at nawalan ako ng malay. Pinupog ako ng halik ni na Monching at Ace nang magkaroon na ako ng malay. How are you feeling, babe? Nangihina lang pero ayos naman na. Hinaplos ko ang pisngi ni Ace at pulang-pula ang mata, ilong at pisngi. Mukhang kanina pa siya iyak ng iyak. Are you okay, Mommy? Yes, baby. Mommy is okay. Nasobrahan lang siguro ako ng kain. Kaya mo bang tumayo? Bakit? Nilabas si Monching ang isang maliit na parehabang kahon. Nalaki ang aking mga mata. Kaya ba masama ang pakiramdam ko? Kinabahan ako bigla. Nang hawakan ni Monching ang kamay ko, nalaman ko na mas kabado pa pala siya sa akin. Ginamit ko ang pregnancy test kit at paglabas ko nakangiti kong inabot ito kay Monching. 2 red lines. You're pregnant? You're pregnant! Tinaas pa niya ang kanyang kamao. Ngayon, malinaw na ako bakit masama ang pakiramdam ko. Sana hindi ako mahirapan sa pagbubuntis. Maliit pa si Ace. Gusto kong maalagaan siya ng maayos habang buntis ako para hindi siya makaramdam ng pagtatampo. I'm going to be a dad again. You're going to be a big brother. Binuhat niya si Ace at hinagis-hagis. Tuwang-tuwa naman ang anak namin. Iyakap ko silang dalawa. I'm not a baby anymore. I promise to take care of my baby brother or sister, Mommy. I'll take care of you too. Thank you, Ace. Para kay Mommy, baby pa din kita. Kahit na lumaki ka pa.
Mas matangkad ka na sa akin at kahit may asawa ka na. Ngumiwi siya. Sobrang hirap ng aking first trimester. Pili lang ang kinakain ko at halos nakahiga na lang din ako. Kada weekend may OB-GYN na nagpupunta dito sa isla upang i-check up ako. On my 12th weeks of pregnancy, nagdala sila ng ultrasound machine at na-confirm kung totoo ang mga gabi-gabing napapaniginipan ko. That we're having twins. Tuwang-tuwang mag-ama ko nang malaman nila na dalawa ang baby na nasa aking sinapupunan. Mas naging maasikaso pa silang dalawa sa akin. On my 5th month, kahit papaano'y maayos ang pakiramdam ko. Hindi na nagsusuka at kahit papaano'y nakakakain na ng maayos. Pero yun nga lang, naging moody ako to the highest level. Tulog na si Monching sa aking tabi. Alas 11 na ng gabi at si Ace ay may sarili ng kwarto. Magsasanay na daw siyang matulog mag-isa dahil magiging kuya na siya. Hindi ako dalawin ng antok. Nayayamot ako lalo pa at may ilang gabi nang bumabagabag sa aking isip. Nang hindi ko na kayang magtimpi, pasimple kong tinabig si Monching. Ngunit mahibing ang kanyang tulog at hindi man lang siya nagising. Monching, gumising ka nga dyan. Napabalik ko siya. Why, may masakit ba sa'yo? May gusto kang kainin? Wala. Hindi ka makatulog? Mahinahon niyang tanong. Oo. Halika yakapin kita. Ayoko. May topak ka misis ko. Ano pong makakapagpalis ng topak mo? Tinabig ko siya. Nagpunta daw si Madel doon sa yate last week? Nandun ka din sa yate natin nung last week? Nagkamot ng ulo si Monching. Yan ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog. Pinakasalan mo pa ako kung hindi ka pa pala mag-aasawa na magbuhay binata. Babe naman, huwag ka na magpalusot, Monching. Babe, nagpunta nga daw si Madel doon sa yate ni Sphinx, pero hindi naman ako doon nagpunta. At saka kasama ko doon si Ace, diba? Namingwit kami. Malay ko ba kung natakasan mo ang anak natin? O kaya pinapunta mo si Madel sa isa sa kwarto sa yate natin? Binili mo yun para sa akin tapos ang lakas ng loob mo magdala ng babae doon? Hinilot niya ang kanyang noo. Hindi mo na ako mahal. Anong hindi? Mahal na mahal kita. Si Madel ay babae ng mga rasya na tauhan ko. Paramis nagsasabi ako ng totoo, hindi ko siya babae. Hindi ko siya naging babae kahit nung nasa Malaysia tayo. Hindi totoong ako ang kasama niya sa atik. Yung mga tauhan ang kasama niya. Siyempre, may sasalong tauhan sa kasinungalingan mo. I swear, babe, ginawa ko lang yun noon para pagsilosin ka. Hindi ko yun gusto. Ngumiwi pa siya na parang nadidiri. Artista talaga. Okay, sila lang ang makapagpapatunay nito na nagsasabi ako ng totoo. Lumabas siya ng silid at pumasok ang tatlo sa mga tauhan. Sila ang mga binabanggit niya na rasya na tauhanin sina Alexi, Raslan at si Rodion. I won't listen to lies at tumalikip-kip ako. Help me explain to her that Madeline is not my woman. Akbang ibubuka pa lamang ni Raslan ng kanyang bibig nang sinyasan ko siya na tumigil. Nakasimangot naman si Rodion na nilabas ang kanyang cellphone. Ano yan? Text messages nyo? It can be fabricated. Lumapit pa din siya. At si Monching hinilit ang ulo at umiling-iling. Ang dalawa naman ay napangisi. Pagkabigay ni Rodion ng cellphone, hindi ko pa agad tinignan ng screen. Wala itong tunog kaya ganoon na lang ang pagkagilalas ko na makita ko ang isang sex video. And it was them with Madeline. Namulamok ako at nakaramdam ako ng pandidiri at pagkapahiya. Walang salita ang tatlo na lumabas na ng silid. Sorry. Ngumuso naman ako. Ngumiti si Monching. It's okay, babe. Sorry too for making you believe with that kind of lie. Napakatiyaga sa akin ni Monching. Hindi na siya ang lalaking nakilala ko noon na kada gagawin ko na hindi niya gusto yung nakasinghal. On my 8 months of pregnancy, we moved back to USA. Din ako manganganak. And after 2 weeks, babalik na kami ng Pilipinas. Nag-shopping kami ng gamit ng aming kambal. Binilhan din namin si Ace. Hindi ako ganong namili. Saka na kapag nakapanganak na ako. Napaagad din ang aking panganganak. May water broke and I went through emergency CS. Masakit at alam kong mahirap ang recovery but it's all worth it. I gave birth to a healthy twin baby boy who
who look like their father. I love you, Carla. Sobrang nag-alala sa akin si Monching. Nawalan kasi ako ng malay nang biglang pumutok ang aking panubigan. Last na to, bulong niya. Congratulations! Nandito din sina Jo Marie kasama ang kanyang mga magulang. Nagbakasyon sila at magkakasabay din namin sila sa pagbalik sa Pilipinas. Welcome to the world, baby Archel and baby Harvey. Sobrang iyakin ng aking kambal na anak kaya medyo nahirapan ako kahit may katubang naman ako sa pag-aalaga. Sa kakulangan ng maayos sa tulog, mas lalo pa ako naging moody. Ang lalaking yun, kanina pa ako pabalik-balik ng lakad dito sa may balcony habang hinihintay si Monching na matapos sa kanyang conference meeting sa kanyang study room. Nandito na kami sa Pinas at sa bagong mansyon na pinatayo niya. Alam kong hindi magandang mga alam ng cellphone pero hindi ko napigilan, lalo pat may tinatago tong lalaking to. Babe, nandito na ang magaling kong asawa. Pinilit kong umiti sa kanya at naupo ako sa sofa at hinintay siyang lumapit. Umamin ka na habang maayos pa akong kausap. Nagkaroon ng guhit sa kanyang noo. Ano nga aminin? Sinong babae mo, Monching? Babae? What are you talking about? Ang galing mo talaga magsinungaling. Wala ang kambal dito sa silid namin kaya ayos lang na sumigaw ako. Babe, hindi kita maintindihan. Dahil ba may stretch marks na ako? Dahil ba nadagdagan ako ng 10 kilo? Suminghot-singhot ako. Nagsiselos ka na naman, buntis ka ba ulit? Tumawa siya. Isang tanong, isang sagot, Monching. Ayusin mo sagot mo. May babae ka ba? May naanakan ka ba? What? Bakit gulat na gulat ka? Sa totoo nga. At hindi siya nakasagot agad. Hinabas ko siya sa kanyang dibdib. Sabi na eh. Sabi na lolokohin mo lang ako at sasaktan. Sinabi ko sa'yo. Hey babe, look at me. Look at me. Paano tayo magkakaintindihan kung ayaw mo akong pakinggan? Huwag ka na magpaliwanag. Ayoko nang marinig pa. Ano ba yun kasi? Hindi ko din alam kung anong sinasabi mo. May pinapadalan ka. Ang laki-laki at may sinusustentahan kang anak. Wala naman akong pakialam sa pera mo. Pera mo yan eh. Pero talagang... Nabasa mo yung email ng accounting department? Hindi ako sumagot. Nang makomatos ka, I made a deal with God. Ngumiti siya. Nabuhayin ka niya at pagalingin. I would donate 10% of my monthly income to the needy. Umurong ang luha ko at para naman kasing tanga yung text message kanina ng sekretarya niya. Sir, nag-email na daw po sa inyo ang accounting. Nasend na daw nila kay Charity at Angel yung fund for this month. Bakit naman kasi kay Charity at Angel yung sinabi? May feeding program daily. Iba pa yung sa tinutulungan ng orphanage at ibang mga organization. Hinawakan ni Monching ang kamay ko. Kala ko naman kung ano na naman ang kasalanan ko. Natatakot ako kapag nagagalit ka at nagtatampo sa akin eh. Magaling na ba ang sugat mo? Mukhang kulang ka lang sa sex. At malutong siyang humalakhak. Baliw ka. I love you, Carla. Huwag ka mag-isip na ipagpapalit kita at niloloko kita. Hindi yan mangyayari. Binawasan ko ng pag-overthink. Ginawa din ang lahat ni Monching upang hindi ko siya pagdadahan. Though minsan na insecure ako. Lagi naman niyang sinasabi kung gaano ako kaganda at kung gaano siya kaswerte dahil sa akin. Sumama ako sa kanya sa isang charity event. Nagpakain at namigay ng mga relief goods at mga damit. Kasama niya ang kanyang mga tauhan. Nakasuot sila ng mga polo shirts na puti at nagmukha silang mabait ng kaunti. Nauna na kaming umuwi ni Monching dahil dadaanan namin si A sa kanyang school. First day niya ngayon and he's super excited. Ang gusto namin ng kanyang daddy ay mag-homeschool sana muna siya, kaso gusto daw niyang pumasok sa school at magkaroon ng kaibigan. Naintindihan ko naman kung bakit. Pinanganak ko siya sa isla at halos nakakulong lang sa bahay noon. Tapos 1 taon kami ulit sa isang secluded island. Kaya gano'n na lang ang kasabi kanyang makisalamuha at magkaroon ng mga kaibigan. House school? I got friends, mommy. Masaya siya nagkwento at madami daw nakipagkaibigan sa kanya. Mabuti naman at walang nag-away. Yun pa naman din ang dahilan kung bakit ako sinusumpong ng anxiety kanina. Kumain kami sa labas at 3.
Naiwan ang kambal sa bahay at inaalagaan ng kanilang mga yaya. Sinisigurado namin ni Monching na magbibigyan pa din namin ng sapat na atensyon at oras si Ace para hindi lumayo ang loob sa amin. Nangangapa kami dahil lumalaki na ang aming pamilya. Tapos parehas pa kami na only child, kaya hindi namin alam kung tama ba ang ginagawa namin. We want to make sure that we have enough love to give our children so that they will grow full of love. Today is the 4th month of Archel and Harvey. Dito na namin ginanap sa malawak na bakuna namin. Inibita namin ang ilan sa mga matalik na kaibigan ni Monching. Nandito sina Ivan kasama ang kanyang mga magulang. Hinahanap ko sa kanya si Myla, ngunit hindi siya nakasagot at para bang hindi komportable na pag-usapan ng kanyang asawa. Oh my God, hiwalay na kaya sila? Gusto ko sana siyang paaminin dahil binabagabag ako, ngunit sinabihan ako ni Monching na hayaan na lang ang kanyang kaibigan. He deserved it anyway. Bakit? Umiling siya. Tapos na kumain ng mga bisita at tapos na din ang programa. Ang ilan ay nauna nang umalis dahil may hinahabol na meeting. Ang mga may anak naman ay nagstay pa muna. May malawak na playground at punong-puno ng laruan kaya nawili ang mga bata. Si Ace ay busy sa kanyang gadget sa gilid. Si Harvey ay karga ni Sphinx at gustong-gusto siya ni Harvey. Si Archel naman ay buhat ni Lucifer. Tinignan ko si Monching na relax na umiinom sa aking tabi. Nang mapansin niya ako'y hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan. Payapa na talaga sa mundo ng underground. Ang mga mafia na dati handa sa digmaan, ngayon ay payapang nabubuhay. Natuto silang makisalamuha at pinatunayan nila na ang minsang mga lalaking walang awa kung pumatay ay kaya ding magbago. Nagulat ako nang makarinig ako ng putok. Sunod-sunod ng mga tauhan, mabilis na nilabas ang kanilang mga baril at pinalibutan kami ni Monching, kasama ang 3 naming mga anak. Pumutok yung mga lobo! Sigaw ni Ate Beng at napatapik ako ng aking noo. Akala ko ba binaon na sa lupa ang mga barilin na yan? Tanong ko sa kanila. Nagkamot naman sila ng ulo saka bumalik sa kanilang mga pwesto. Kayang-kaya nilang magbago, pero wag na wag mo silang kakantiin dahil anumang oras, nakahanda sila sa digmaan. The end. At dito na po nagtatapos ang mahaba at nakakakilig na kwento ng pag-ibig ni Monching at Carla. Nawa kayo nag-enjoy at na-in-love. Samahan niyo po ako muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.